curious, merong substance. Dali lang ha. Kung hindi pa kayo nagtatag, itag nyo na po sa mga kakilala ninyo ngayon. Magsipag kayo. Alam nyo po ba na kinakain natin ang ito ng ota? Kinukulit nila sa mga barbershop. Itong hokbu. Nilalagay nila nang sa mga bread, sa mga tinapay. Ano ang tawag dito? L-cysteine na nakalagay doon sa listahan ng mga bugchi. Ang additive po ito, additive, pang-enhance ng flavor. FDA approved po ito. The same organization na nag-approve ng tuslok sa bilyones na mga ota sa buong mundo. Itong additive po ito ha, additive, add-on, inilalagay sa mga pag-enhance ng color, pag-enhance ng odor, pag-enhance ng taste. It is an additive. Nilalagay sa mga bugchi. Ulitin ko, L-cysteine. Aprobado po ito ng FDA, and in thousands na mga produkto at supplement, andoon po itong L-cysteine. Thousands. Itong L-cysteine, banned po ito sa Europe as 100% unethical and health risk. Unethical po tayo. Kakain ka ng hukbo ng ota, ito, kakainin mo, hindi mo nga alam kung kanino yan na kinuha doon sa mga parlor. That is unethical. Kadiri. Source from salon and barbershop clippings shipped all over to the world. It is US FDA approved. FDA explicitly allows chemical extracted human hair, L-cysteine, under title, ito po, under title 21 CFR 184.1271 point. Para exact. Ulitin ko lang, ginawa ito, inaprubahan ng FDA na i-allow itong hukbo na L-cysteine under Title 21 CFR 184.1271. At uulitin ko, magtanong na naman kayo, Ma'am, saan produkto? I-google nyo. Mahigit thousands na mga produkto, andyan yung L-cysteine. research nyo, ano ba yung mga produkto na nagko-content ng L-cysteine. Title 21 Federal Code Regulation 101.4 makes it clear that labeling this ingredient in baked goods is optional. Hinahayaan pa ng FDA na optional, pwedeng itago ninyo or pwede ninyong hindi ilagay sa listahan ng mga ingredients. Imaginein mo, sila ang taga-protekta. Kasi makikita nyo na tapos, sabihin nyo, FDA approve yan. Sila po ang nag-aalaw na masunla tayo. Sila po yon. Sila nga ang nag-allow ng emergency use authorization ng tuklaw sa bilyones na mga ota. Yung hukbok pa kaya na hindi yan ipalamon sa inyo? Diyos ko. Ayan o, pwede nilang ilagay sa ingredients ng mga baked na pagkain. Yung mga baked, tinapay, yung inilalagay sa hurno. Mga cakes or whatever. Imagine niyo na lang yung mga baked products. At sinabi pa, pinoprotektahan talaga ng FDA na po pwedeng yung mga bakery, pwede nilang hindi ilagay sa listahan ng ingredients yung L-cysteine. L-cysteine is an amino acid found naturally as a building block in foods.
scientists discovered a very cheap way to extract L-cysteine from hukbo natin. At hindi lang yon, mula sa hair, hog, hair, and duck's feather. Wow! Pati pa yung feather ng mga pato, yung ducks. The cheapest and most profitable for big food and pharmaceutical companies is to use human hair. L-cysteine is obtained by hydrolysis. Boiling human hair in concentrated hydrochloric acid followed by electrolysis. Wow. This method is known for being the cheapest, with most of the hair sourced from barbershops and hair salon in India and China. Puta! Paano yung mga buhok? Ako nga lang, pag nakikita ko yung buhok nung ibang buhok, baka may mga kuto yan o ano-ano. My God, this method is known for being the cheapest, the most source ang kinukuha nila sa mga barbershop and hair salon in India. Cut hair is whipped into industrial buckets, then sent for chemical extraction with the final additive product shipped to the US. Wow. It is added, itong L-cysteine, pakinggan nyo, pakiusap, i-share nyo na po, tag nyo. Itong L-cysteine ay inilalagay sa mga flour, sa harina, and bread product as a dough, conditioner, and life extender. Yung hukbo pala, pakinggan ninyo, ang purpose nito, pag na-extract na nila yung L-cysteine, lalagay nila sa mga harina, sa mga bread, para conditioner ng dough. Diba? Pag yung harina na hinahalo-halo mo na, tapos yung dough na yan, para daw hair conditioner, para siguro maging hair conditioner tuloy, parang maging dough conditioner. Pusti talaga, demonyohan talaga. Gipipistihi man gud ini mga kunano-nano na lang ginihini mo. Ito, gagamitin nila as dough conditioner at para mapahaba ang buhay ng bread. Ma-extend ang shelf life ng mga baked products. So, ulitin ko, ang purpose, para daw maging conditioner ng dough at saka pahabain at ma-extend ang shelf life ng mga... Kaya magtaka ka na, mga ka-curious, isipin nyo lagi, pag kumakain kayo ng mga biscuit, kung ano-ano yung mga baked na products na may harina, naku Diyos ko, lalo na yung matagal na ang expiry date, meron 1 taon pa. Isipin nyo, kanino kayang hukbo ang nandoon? Chinese ba? Indian? Chinese? Filipino? American? Oh my God. Bibili ka ng biscuit, bibili ka ng tinapay or whatever, yung mga andoon. Isipin ko na ngayon, kanino kayang buhok ang nandito? Mga Chinese ba? Mga ano? My God. Food example containing L-cysteine source mula sa hukbo natin. Ulitin ko, para yung mga magtatanong, ang example na mga pagkain na merong hukbo mula sa mga ota. Bread, bagel, yung mahilig sa bagels. Pizza dough! Order pa naman kami ng mga pizza. Kasi nga naman, lahat ng may flour. Kung nilalagay nila sa harina, di lahat na yung mga produkto sa... O ito, example lang ha. O, natin ko, bagels, bread, pizza dough, mga crackers! Tagal lang. Ayaw bumili ng crackers. Rolls, croissant. Yung croissant pa naman, yung mga French croissant. Pastries, buns,
donuts, pita bread. Puta, ang dami ko kinakain na pita bread. Company examples that use L-cysteine na mula dito sa hukbo natin, ingredients products, Lenders, Einstein Bros. Ulitin ko ha, yung mga company examples na gumagamit nitong L-cysteine mula sa hukbo natin. Company, tingnan nyo pag binibili nyo. Sino bang gumawa nitong produkto na to? Ito, Lenders, Einstein Bros, Pizza Hut, yung Pizza Hut sa buong mundo, McDo, tangdong kang kong ka, Burger King, sila talaga ito lagi, Dunkin Donuts, Domino Pizza, etc. Basta talaga itong mga food chain na malalaki, it's all over the world. Dunkin, ulitin ko ha, Lenders, Einstein Bros, Pizza Hut, yung mga Pizza Hut, mahilig sa Pizza Hut, McDo, Burger King, Dunkin Donuts, mahilig pa naman ako doon sa Dunkin Donuts, yung kanilang chocolate, yung chocolate na ano, yung may nuts sa taas, paborito ko yan, doon lang ako bibili niyan, yung square na may mga dots, ay may nuts sa taas, na chocolate cake. Tapos, Domino Pizza at etc. How to avoid, paano mo ma-avoid itong L-cysteine na ito mula sa OTA? Shop local bakeries that do not use L-cysteine or bake your own bread products. Mas maganda pa. Bumili kayo, kung gusto niyo talaga yung bread, yung mga pumunta ka sa bakery na lang, yung mga ginagawa nila na within the day, kasi hindi yan sila gumagamit nun. Okay? Kasi hindi nila kailangan patagalin ang kanilang mga produkto. Bear in mind na yung mga produkto na mga flour, gawa sa flour na pangmatagalan, yun. Kasi patatagalin nga eh. Mura kasi eh. Yung L-cysteine mula sa hukbo natin, mura. Kaya pag gusto nila na pangmatagalan ang expiry date, lalagyan nila nito. Sigurado yon. So, ang gawin doon sa mga bakery, kung gusto niyo talaga, at kayo na lang ang mag-bake sa bahay pa. Avoid, ito do not purchase commercial baked goods mula sa groceries and restaurants. Kasi yung mga restaurants, gumagamit din yan sila. At saka yung mga gawa-gawaan na sa mga bakeries dyan sa mga malalaking supermarket. Avoid nyo ang mga processed food and supplements listing L-cysteine as an ingredient. Lagi nyong titingnan yung binibili ninyo kung may L-cysteine. Cysteine is C-Y-S-T-E-I-N-E. The European Union prohibits the use of any and all human byproducts in food and pharmaceuticals. The specific ban on human hair derived is for two reasons. That is ethical concern. Using ito in food is seen as unethical, particularly for those who adhere specific religious and personal beliefs. Talaga naman, health risk. Ito ang health risk nito. Pag kain-kain tayo nito, public health concerns surrounding prion diseases like Creutzfeldt's or ang Creutzfeldt-Jakob disease or ang tinatawag na CJD caused the ban. So magkakaroon ka nitong Creutzfeldt-Jakob disease. Hanapin nyo ano niya na lang yung CJD disease. I-google nyo lang. Kaya magkakaroon ka nito, pagkakain ka nito, kain ka ng kain nito, magkaka-CJD ka. Creutzfeldt-Jakob disease. Although prions are highly resistant to many treatments, there is a general concern about the transmission of disease through human tissues and byproducts. So, posible yan. Malay mo, kasi galing sa uta ito. Malay mo, may problema yung
pinanggalingan nito na OTA, matransfer, ay nako. Kasi, about the transmission of disease through human tissues and byproducts. Santo Cielo, ano ba itong mga ginagawa nila talaga? Okay. So, ayan po mga ka-curious. At hindi lang po yan, nilalagay din nila sa dietary supplements. Yung mga supplements, yung mga vitamins, mga kahit anong, or food additives, which do not require the same rigorous approval process as drugs. L-cysteine used in food, for example, is regulated, but itong human hair, animal, or synthetic is not always disclosed on US labels or in the Philippines. Ang problema nga nito kasi prinotektahan pa ng FDA na maaaring yung binibili yung produkto, walang label na L-cysteine, pero meron pala, hindi lang inilagay sa ingredients. Kasi nga, may hindi obligado ang lahat na gumagawa ng mga produkto na ito na ilagay sa label nila or sa ingredients itong L-cysteine. My God, sumakit na naman ang ulo ko. Minsan, mga ka-curious, ang binabalita ko kasi, most of the time, nire-research ko siya, pero hindi ko na, kasi kulang ako ng time, yung detalye. Lahat. Kaya, I am feeling it. Yung kung anong nararamdaman nyo ngayon, yung reaction ko, totoo po talaga yon. Kasi alam ko, apektado ako because I eat that every day. Yung detalye ngayon, I'm reading it with you. Kasi, ito, ang matagal na to, may mga nag-expose na nito, and then sabi ko, ine-research ko siya ng ine-research. Para, kasi syempre, pag may source ako, lalo na kung may mga expert na nagsasabi nito, kahit expert, bine-verify ko pa rin. Kaya yung detalye, binabasa ko sa inyo, kaya sumasakit ang ulo ko. Inig kahuman nato og trabaho or sa school, di ba gutumon ta tama? O dali ra kay nato pilion ang